Ibong Adarna, saknong 443 hanggang 1,006. Buod. Nagtago sa Armenia si Don Juan at doon ay pinagsisihan ang nagawa niyang kapabayaan sa Ibong Adarna. Ang kanyang kapatid na naghahanap sa kanya ay doon din nagpunta. Nang magkita ang mga magkakapatid, nagkasundo sila na iwan na ang Berbanya at manirahan na lamang sa Armenia. Naging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng magkakapatid hanggang sa isang araw sa kanilang paglilibot ay nakatagpo sila ng isang balon na punong-puno ng hiwaga. Sinubukan itong lusungin ng magkakapatid, ngunit pawang nabigo sina Don Pedro at Don Diego. Tanging si Don Juan lamang ang nakarating sa pusod ng balon. Doon ay nakita niya ang kagandahan ng isang pook na tila paraiso. Nabihag din ang puso niya kay Doña Juana na alaga ng isang higante. Nang mabatid ni Don Juan na nasa kapangyarihan si Doña Juana ng higante, hinamon niya ito ng labanan hanggang sa mapatay ito ni Don Juan. Pagkatapos ng labanan, iniahon ni Don Juan si Doña Juana sa balon, ngunit binalikan niya ang kapatid nitong si Leonora. Nabihag naman ng isang serpiente na may 7 ulo. Nagkaroon din ng paglalaban ang serpiente at si Don Juan, at tulad ng naunang pangyayari, napatay rin ni Don Juan ang serpiente. Naiahon na ni Don Juan si Doña Leonora sa balon nang maalala niya ang naiwang singsing na diamante. Binalikan ito ni Don Juan, ngunit nang lumusong na siya sa balon, pinatid ni Don Pedro ang lubid at tuloy-tuloy na nahulog sa loob ng balon si Don Juan. Samantala, isinama na ng magkapatid na Don Pedro at Don Diego sina Doña Juana at Doña Leonora sa kanilang pagbabalik sa Berbanya. Nagbunyi ang kaharian sa kanilang pagbabalik. Ipinakasal ng hari si Don Diego kay Doña Juana, habang si Leonora ay hiniling sa hari na ipagpaliban ang pagpapakasal niya kay Don Pedro. Nahulog sa balon si Don Juan. Nagkalasog-lasog ang kanyang katawan. Kagagawan ito ni Don Pedro na mabilis na tumakas. Isang lobong engkantado ang tumulong kay Don Juan. Nang magaling na si Don Juan, ay tinahak na niya ang kabundukan para umuwi sa Berbanya. Napagod siya ng husto, kaya nakatulog. Dumating ang Ibong Adarna at siya ay ginising. Pinayuhan siya na kalimutan na si Doña Leonora dahil may higit pang maganda at marangal kaysa sa kanya. Kaya lang, nasa malayong lugar ito. Sa payo ng Ibong Adarna, lumakad si Don Juan upang hanapin ang tinutukoy ng ibon. Tuluyan na niyang nakalimutan si Doña Leonora. Sa tulong ng ermitanyo, natunto niya ang Reino de los Cristales. Sakay ng agila, ibinaba sa lugar na pinagliliguan ng 3 magkakapatid na prinsesa. Magaganda ang mga ito, ngunit si Doña Maria ang napusuan ni Don Juan. Nagkaibigan ang dalawa. Para sila makasal, kailangan munang makapasa sa mga pagsubok ni Haring Salermo, si Don Juan. At ito nga ang buod ng Ibong Adarna, saknong 443 hanggang 1,006. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!